Actually, right now, nakakalungkot isipin but paakyat ng paakyat yung presyo natin. Right now, I think the government is doing everything but to the extent na wala pa rin nangyayari. For me personally, kailangan talaga natin is, to support our farmer, our local farmer. Magandang araw po sa kanilang lahat at nandito naman tayo sa The Sun Podcast at ang episode na ito ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay. At ang bisita po natin ay isang doktor na advocate sa food security. Ating ipakilala si Dr. Kari Kalimlim. Magandang umaga, Kari. Magandang umaga, sir. By the way, ako po pala si Dr. Kari Kalimlim. Isa po akong hayop na doktor. Anyway, ako po bilang doktor ngayon ay hindi na rin po ako nagpa-practice in a way dahil ako po isang entrepreneur na rin. So, when I started way back 1997, I worked with several multinational companies for 5 to 8 years. Then afterwards, I set up my own company, which is the Veteremedica Corporation. Then afterwards, we set up nanganak na, kumbaga. We have the farm now. We have the breeder farm and the poultry farm, which will complement, of course, our existing business. So ano yung punot dulo ng negosyo mo? Paano mo naisip yun? Of course, veterinary medicine, normally, nag-aalaga yan ng mga hayop, di ba? Yes. Actually, magandang katanungan yan, Sir Tito. No? It all started with my dad. My dad kasi is also a veterinarian by profession. And during his time, I think upon his retirement with a multinational company, he goes back dun sa amin sa Pangasinan, sa Dagupan. And he ran sa political, parang sa office sa Dagupan. And it stuck on my mind yung kanyang yung advocacy. Which is? Yung food security is the key. Food security is the key. By the time I was a student then, graduating ng pagiging veterinarian sa UP Los Baños. So sabi ko, it stuck me actually. So sabi ko, I think it's really important na to deliver to each and every Filipino na magkaroon ng pagkain. So ibig sabihin nun, kung food security, bawat Pilipino ay may access sa pagkain. Yes, of course. So Hindi paano it's a right ng bawat Pilipino na kumain ng, hindi lang pagkain but masustansyang pagkain. Paano mangyayari yun? Pupunta ka lang ng grocery, di ba? Kukuha ka lang o pupunta ka ng public market, bibili ka lang. Yeah. So, That's the problem. Right now, napakamahal ng bawat bilihin. Narinig nyo yun, mahal. Ako lang yata yung mora. Anyway, napakamahal. On a serious note, napakamahal talaga ng ating bilihin right now. And what I have in mind is dapat magkaroon ng affordable and sustainable and at the same time, yung pagkain sa bawat Pilipino nasa atin. Talking about yung inflation, di ba? Yes. Anong napansin mo sa presyo ng ating mga bilihin, particularly sa mga pork, chicken, isda, for Dagupan? Umaakyat ba? Yung purchasing power ba? Nagmamatch ba yan? Actually, right now, nakakalungkot isipin but paakyat ng paakyat yung presyo natin. And right now, I think the government is doing everything but to the extent na wala pa rin nangyayari. So, for me personally, kailangan talaga natin is, to support our farmer, our local farmer. Kasi right now, nahati tayo Nahati tayo sa dalawang bagay. For example, sa pork industry. Okay. Kagaya po na sinasabi ko sa inyo kanina. Ang presyo po ng baboy natin ay nagkaroon po ng problema ang baboy natin way back 2019, yung ASF kung tawagin. So basically yung baboy parang na-wipe out So may ilan lang yung mga malalaking korporasyon na
nag-aalaga ng baboy, kagaya po ng San Miguel, talagang parang 80% po ng kanilang production nawala. Na-wipe out. Na-wipe out. Wow. Yeah, it's a viral disease na talagang grabe po ang nangyari sa industriya ng baboy. So, by that time, nagkaroon ng problema ang ating gobyerno. Sapagkat yung kakulangan ng baboy, knowing our current population right now is nasa 116 to 117 million. Saan ka kukuha ng ipapakain mo doon? And ang nangyari po, yung ating gobyerno ay na-caught in between dapat makapag-sustain tayo, makapag-deliver tayo sa mga tao ng murang baboy, which is wala naman tayong magawa sa ngayon dahil ang ating production ay wala talaga. Ang supply. Ang supply, kulang na Local. kulang yung local. Oh. And at the same time, ang ginawa po ng ating gobyerno is nag-import ng additional sa ibang bansa, kagaya ng China at ng US. So ang nangyari po ngayon, ang apektado naman po this time is yung local farmers natin. So we are torn in between yung murang presyo ng baboy para sa ating consumer or sa ating mga local farmer naman na kung hindi na tayo makaparehas sa cost of production. So paano yun nababalanse? You work closely with government? Yes. No, right now, sa akin nakikita sa ngayon, the government is working really hard. But I think parang hindi siya napupunta dun sa sa mga local farmers natin. Saan pumupunta? Maraming proyekto, but ang nangyayari ngayon tuloy, na-focus yung ating gobyerno dun sa pag-import. Wala naman poong sinasabing masama Mas dun sa madali. ginawa Mas ng ating madali. gobyerno. Pero sa nakita ko, yung kasi yung mas madaling solusyon. And ang nangyari po ngayon, nag-import. So ang nangyari, when we import a lot of pork, ang naapektuhan po ngayon yung local production natin. So ngayon, anong ginagawa ng tulad mong private citizen, an entrepreneur na who wants to help reduce the price of meat, and then at the same time help the local farmers? Yes. Actually, in my own capacity, nagtayo po tayo ng maliit na breeder farm sa Batangas. Initially sa Batangas po. But our target is una muna sa South, then afterwards sa Northern Luzon. Hopefully, makaput up din doon. And we started dun po sa Batangas initially ngayon. It's a breeder, it's a nucleus farm na pwedeng makatulong po dun sa mga local farmer doon. Ano yung nucleus? Nucleus po, ito farm? yung mga inahin. Ang ginawa po natin, we import breeders from other countries. For this instance, galing po siya sa France. And yun po, kumuha kami ng mga GP, which is great-grandparents, GP. And yun po yung aming ipoproduce dito. Then yun po yung magiging anak nun, yun po yung ibibigay natin or yun ang bibili ng mga magsasaka natin. Talaga? I mean, the local farmers, the local hog farmers. Actually, it will help a lot kasi we will be improving the genetic material ng ating mga baboy ngayon. Kasi nung nagpa-farming ako, sabi sa akin sir, bumili ka ng baboy, di ba? Tapos inahin. And then ipapabreed mo. Manganganak yan, 8, Yes. 10. Tapos ang mangyayari is kukunin ko yung pipili ko, yung isa ibibigay ko dun sa may-ari ng lalaki. Tapos Parang iiwi, kumbaga. tapos yung the rest ibibigay ko sa mga kapitbahay ko, 'di ba? So parang dumadami. Yun yung local pig dispersal, parang ganon. Yes. Neighborhood. Actually, ganun po yung mangyayari doon. Right now, we are working closely with DA. May kausap po akong mga ilang USEC na yung namumuno sa Department of Agriculture, and hopefully we're having a collaboration with them. And I put up the plan with them. Binanggit ko po sa kanila yung plano, initially dito muna sa southern part ng Luzon, which is Batangas area. Sa nakita ko kasi laki din ng problema doon. Talagang tinamaan din sila ng ASF. So, yun nga, we'll be working closely with them. So, initially, magpa-partner po kami. We will work closely with them with the initial breeders na dumating.
Marami kayo sa grupo na yan na into the breeding and then so that you can also improve the genetics of our local farmer? Marami po yan. But right now, ang main po dyan, I think, are mostly multinational. Of course, dito, this is our personal effort. Sa nakita ko kasi, yung problema ng baboy sa atin is malala pa rin right now. And marami po, there's a lot of farmers na nag-attempt na mag-repopulate. But to no avail, talagang it's still a failure. And right now, I'm talking, I'm talking closely dun sa mga consultants, even the president of the Philippine College of Swine Practitioners, si Dr. Romel Masilungan. We are working very closely right now on how to help the industry in our own personal capacity. I know there's a lot of, nandyan po yung National Hog and different organization, but who are really working very, very hard para maibalik po yung industriya ng baboy. Mga ilang taon yan bago natin mabalik at the same time aakyat ulit beyond the pre-ASF levels. Anong projection yun? Sa ngayon po, may mga ginagawa, may mga bakuna na for trial, no, sir? I think may 2 o 3 kumpanya na nagta-trial ngayon for the ASF vaccine. And hopefully, no, by year-end o by first quarter of 2026 ay okay na siya. Pero itong mga i-import na mga breeders, mga lolo na baboy, di ba lolo baboy? Actually, Are tama they yan. not prone to having, kasi hindi sila Asian French sila, di ba? Yes. But of course, since baboy din yan, no, prone pa rin yan sa ASF. Okay. But sa ating paningin, why we import yung galing sa France is medyo mas sila, mas hindi sila protektado, but mas malalim. I mean, yung mas mahirap silang tamaan ng ASF. Based sa aming experience. Kasi initially, way back 2021, nag-try na kaming magparating ng mga 200 na inahin. Inilagay po ito sa Bulacan. Mga Yes, mga Bulacan? GP. Yeah. Hindi ba yan nabaha? Ang Bulacan pong during that time ay sentro rin ng ASF. I mean, during that time, sa awa ng Diyos, hindi naman po tinamaan. And we were able to repopulate dun sa area na yon. But 200 sows, 200 breeders is not enough. Sabi ko nga, sa dami ng pakakainin dito sa Pilipinas. Lechon, ang hilig ng Yes, napakahilig ng Pilipino sa lechon. And ito naman sa atin, being dito sa bansa natin, talagang pork eater tayo. And yung kakulangan talaga sa baboy ay talagang malaki pa. And right now, as of today, no, what I heard, yung ibang mga malalaki, we call it integrators na player, they are trying to repopulate. And I think they are going there slowly, and hopefully by next year, makabalik na po yung industriya ng ating baboy. Talaga? Next year? Yes. Sana po, sana. I mean, next year po, ibig kong sabihin is, kung nandyan na po yung bakuna natin, and sana tuloy-tuloy na. Hindi naman po to immediate. Kasi ang cycle ng baboy, kunwari, pag nakapag-repopulate po tayo ngayon, it will take 2 years pa, 1 to 2 years, para at least, yun po yung mga anak nila, yung kinakain natin, ayun yung magiging produce nila. Pero sandali. So, you are raising pigs? Yes. Swine? Yeah, actually. And then, nabanggit mo, vaccine? Kasama ka doon? Are you part of the vaccine industry also? Are you supporting them? Are you? Yes, of course. We are supporting the vaccine industry. Right now, yung pinopromote na bakuna, I mean, not promote, sorry for the term, hindi siya pinopromote, but yung pinag-aaralan po ngayon, yun yung isang attenuated vaccine. I think galing sa isang multinational company. Yun po, sa kasalukuyan, ang tingin ng mga consultant ngayon na epektibo. But there are other types of vaccine. We have the DNA type na vaccine na I believe hindi pa na-introduce dito sa atin. And
continuously pinag-aaralan pa rin sa ibang bansa. And I think once na ma-approve na po ito, sabi ko nga, ulitin ko uli, hopefully ito ay ma-introduce na sa atin by first quarter next year. Next year. So I think this will be a big step sa mga magbababoy. Kasi of course, maraming natatakot na bumalik. Since maraming nag-attempt 4 years ago, 5 years ago na bumalik sa pagbababoy, but it turned out to be a failure. Kasi nga tinamaan uli sila. Totoo yan And kasi totoo yan. Maraming nasira ang kanilang pangkabuhayan. yes. Oo. And right now, maraming nagtatanong, no? And bakit ka papasok sa breeder? And bakit baboy? Nandiyan naman yung manok, di ba? For me personally, sabi ko nga, we need to secure I mean, sabi ko nga, yung food security natin. Right now, kulang na kulang talaga yung baboy. And I think that is the industry right now na kailangan talaga natin tulungan. Alam, may kaibigan And ako na mhm. I think he is one of the bigger, tawag doon, refrigeration plant. Yeah. Nagtayo siya din sa Cagayan de Oro. And he was telling me when I attended the blessing na the refrigeration industry reduces the price at parang 5 pesos. No? Kasi nga, unang-una, hindi na mabubulok agad. Paano po ito? Ito yung mga frozen meat ba? Yeah, meron sa Ito Cagayan po de yung Oro. pinadating natin galing sa ibang bansa? They store it Okay. for producers. Mhm. So, kasi ang nangyayari, for example, sa kamatis, Mm-mm. pag bumabagyo dito sa Luzon, dumadating yung kamatis namin. Mhm. Pero pag walang bagyo ng Luzon, may overproduction dito, nabubulok yung aming kamatis. Yes. So, ang mangyayari ngayon ay may mga storage plants na ma-store yung product until such time na, kasi ang importante, like what you said, to balance out the price so that hindi siya fluctuating. Yes, Tama? kasi I think yung importansya nun is, napakahalaga. We need to balance between our local farmer, 'di ba? Our local farmer here, tapos ito naman yung cost para sa consumer. Paano naman talagang, alam mo, sabi nga nila, sige, import, breed more, produce more, but parang hindi mo mababa ang presyo. Alam niyo, ang nakikita ko diyan talagang it's a perennial problem, no? And yung iba sinasabi, of course, I think totoo naman 'yon. Yung importer lang daw kumikita. But on the other side, yung importer naman iniisip nila nakatulong sila to reduce the price. But ang sa akin dito, we should start here sa atin kasi dito nagkaproblema eh. And I think yung importation is just a temporary solution. Of course, hindi ko sinasabing masama mag-import, but it really helped to reduce the cost of the current prices of the pork right now. But ang sabi ko nga, we need to balance things. So I was discussing it with some USEC dun sa DA, and I think we need to support our local farmer. And paano natin gagawin yon? Initially, lalo na sa mga magbababoy na sektor, siguro yung aid, I think. Right now, the government is doing that. They are selecting some breeder farms, kagaya natin, na at least tinutulungan nila financially para ibalik yung industriya. Paano klaseng tulong to? So, Binibigyan ng pera? sa nakikita ko ngayon, ako personally, nung lumapit ako, nung kinausap ko yung USEC, may programa silang ganon. But for me, hindi ko naman inintay na yun eh. So, in my own personal capacity, itinayo natin yung farm. Knowing na it will help small-scale farmers na para makabangon. Kasi ang tinamaan talaga dito are the backyards. And eventually, napunta dun sa mga, sa mga integrators. Kasi pag sumasakay ka ng airplano, ina-announce sila na anybody who is bringing pork, you have to eat it before the plane lands. Yes. At saka tingin ko yung proper education, no, sa farmers. Ang nakita ko kasi, bakit ba kumalat ang ASF? Kasi kumalat ito sa mga backyard farmers natin. Naku! Admittedly, no, ito, may... Kawawa naman yung mga
No, kasi ang nakikita ko do'n, may sinabi pa galing daw sa mga anong tawag do'n, yung galing sa hotel, yung Mga tira-tira, ano? refuse, mga Yeah, yeah, yeah. tira-tira, yeah. Yeah, then pinakain do'n sa local farmer, yung mga Oo. mga Na galing daw backyard. sa bansa na Yeah, hindi natin yeah, then babanggitin. eventually kumalat. Oo. I think, yung proper education dun sa mga backyard farmers is important if we want na ibalik yung backyard, yung mga I would say yung maliliit na producer ng baboy. When I say maliliit, ito yung mga limang inahin hanggang 10 hanggang 20 inahin. I mean, kasi ito importante din 'to, eh, kasi it will help dun sa economy natin. Of course, siyempre 'pag yan may hanapbuhay, may pambili, iikot ng iikot yung pera, 'di ba? Ito, environmental concern. Yes. Walang gustong tumira ng malapit ng babuyan. Tama Kasi yun, mabaho tama yun. daw. Pero Oo. ngayon ang pagbababoy, marami na pong mga ano, marami na pong mga bagong technology, I would say, 'no? Mahal daw, kaya yung iba pinapasara kung ayaw mong mag-improve yung technology mo, yung para walang amoy, magsara ka na lang. Medyo stricto ngayon ng mga LGUs. Actually, totoo yun. Oo. Yung, for example, yung sa atin, before po tayo hindi pa lang magbubukas pa lang po actually yung ating farm ngayong October. So, basically, it took us 2 or 3 years just to just to get the permit and everything and to comply with the buildings. Sa akin lang, maganda naman po yung intention natin, eh. Ako personal po na aking pananaw doon. My intention is to help yung area, especially dun sa Batangas, yung nearby municipalities doon. Maliit lang po yung breeder farm natin, but with sincerely, ang gusto lang po natin talaga is matulungan yung mga farmers na makabalik and mabigyan sila ng option, no? Na at least dito may breeder farm dito na willing tumulong sa inyo. Na I mean, hindi naman siya hindi they will get yung breeder na mura. Hindi So eventually, eventually that's the goal, Sir Tito, no? And step by step, alam ko marami pang pagdadaanan 'to. And marami pang kritisismong darating diyan. Sasabihin siyempre, kapitalista ka naman, gano'n. But to be honest, yun lang naman yun. I've been in the industry for 20 years now. Ang sa akin, siguro one way of, how do you call it, yung payback dun sa industriya na ginagalawan ko. And it might be small, but I think yung impact dun, it will start there sa Batangas area and hopefully mapalaki natin ng mapalaki. Alam ko maraming mas malalaki pa na breeder farm diyan. And it's a challenge talaga na lumaban doon. Of course, the bigger the operation, the smaller yung cost of produce. But right now for us, sabi ko nga, kung hindi namin 'to sisimulan, kailan pa, 'di ba? And sinong hihintayin nating gagawa ng kung ganitong hindi bagay? ngayon, kailan pa? Yes. But Kung hindi ako, sino pa? Parang ganon, 'di ba? Para ka tagalagang UP graduate ka. Di naman po, but sabi ko, yun nga po yung advokasya natin, eh. And hindi lang nag-start lang po tayo dun sa baboy, but of course, we are also looking at other animals, no? Yung layer po, tinitingnan din po namin. I mean, napakalaki po ng industriya ng pagmamanok dito sa atin. Pero lumis na po ako. Hindi na po 'to baboy, but sa pagmamanok. Sige Isa lang. rin po ito sa tinitignan natin. And right now, maganda po yung industriya ng pagmamanok. I mean, when you say pagmamanok, nandyan po yung broiler type at nandyan na rin po yung layer type. Taga-Dagupan ka, di sikat yan sa bangus. Yes, ito yung pangatlong topic natin. Actually, ito po, yung pagbabangus naman, ito po yung isang sektor din na aking nakikita na talagang napabayaan natin. Probably you might be thinking, veterinaryo ka, hindi mo na sakop yan. Actually, we have a small palaisdaan dun, sa Dagupan. Nag-improve na, hindi na little. Hindi, Small na. no. I mean, tinitignan ko yung pinag-aaralan po natin. Mas maganda. Paano ba natin matutulungan yung mga fisher folk natin, yung mga local. Considering na ito, admittedly, yung Pilipinas, talagang daanan ng bagyo yan, eh. So, ang nakikita ko naman dyan is
of course, masuportahan yung mga mangingisda natin and to improve siguro yung mga yung mga fisher yung mga fish Piso pond po. na talagang maging, if ever kung kaya lang maging typhoon proof. Kasi po ang Dagupan, Meron daw ganun. yeah, Yung tingin ko sa ibang bansa kagaya ng Taiwan, I think yung kanilang mga fish pens. fish pond saka fish pen doon ay talagang very modern na. And kahit dumaan ng bagyo, intact pa rin. Sa atin kasi, kawawa talaga yung ating mga mangingisda. For example, sa amin na lang po, sa Dagupan. Once na dumaan yung bagyo, itong sunod-sunod na bagyo natin, ano yan? Syempre, nasa fish pen lang yan, di ba? So, pag bumagyo, aakyat yung tubig. Pag umakyat ng tubig, aapaw yan, di ba? Apaw. Pag umapaw yung tubig, kawawa yung mga mangingisda natin kasi sumasama yung mga isda doon. Kagaya ng bangus. Kaya kita nyo, pag bumagyo, Mamahal. napakamura ng bangus natin. Napakamura. So, napakamura. I mean, di ba? Dahil Kasi nakawala. na eh. So, ang kawawa ngayon, yung ating mga fishermen. Ah, And ganun pala I don't yun. know. Oo, hindi, totoo yun. And kaya kita mo yung ibang tao dun, sir, talagang tuwan-tuwa naman. May matutuwa, of course. Kasi mura yung bangus eh. Tapos yung iba naman, libre pa nila makukuha. Masarap yung bangus na kinilaw, ha? The best. More than the other kinds of Of fish. course, galing bangus, ay galing Dagupan yan eh. Anyway, Hindi, meron din kami sa amin. talaga? Oo. Sarangani, no? Noon, Misamis Oriental. Misamis, Oo. okay. Anyway, mabalik lang po tayo doon sa ating topic, no? Right now, I think yung industriya na yan ay marami naman pong effort na ginawa. Okay. And I think one solution nga, in my personal opinion, yun nga, kung makagawa tayo ng typhoon-proof na fish pond, di ba? Why not? And ito, continuous research pa rin ang gagawin natin. So ito po, narinig po natin si Dr. Carrie. Isa pong entrepreneur na sabihin na natin na naging doktor, pero ngayon ang gusto niya yung pagdoktor ng kagutuman or the availability of food for every Filipino. Hindi siya natatakot na makipagsabayan sa malalaking kumpanya dahil alam niya kahit maliit or malaki, isa lang ang tumong para may pagkain ang bawat Pilipino. So ako po si Tito Mora, The Sun Podcast, at maraming salamat sa mga inputs na binigay mo sa amin. And I hope and we pray na there will be men and women like you who will address the problem of food security. Salamat. Salamat po, Sir Tito. Kagaya po ng sinabi ko, affordability ng pagkain natin ngayon ang importante. Affordability, tsaka availability. Karapatan po ng bawat Pilipino na magkaroon po ng pagkain. So, sabi ko nga, in our own small way of helping, no, yung government or the people in general. Yung maliit na action na ginagawa namin, hopefully it will, magkaroon po ng effect, domino effect dun sa iba pa. And salamat po sa interview na to. At least nalaman po ng ibang kababayan natin na may ganito pong programa na ginagawa yung mga ibang tao dito sa atin. Again, thank you very much po.